Masayang araw po sa inyong lahat at sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Ngayon muli po na tayo'y mag-aaral sa mga salita ng Diyos at ang ating pag-aaralan ay patungkol po sa relasyon po natin sa ating mga asawa. Kung paano po natin mapapatatag at mapanatiling masaya ang ating pagsasama sa ating mga asawa. Pero bago po tayo magsimula, hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa araw na ito. Salamat sa buhay, salamat sa kalakasan, salamat sa pagkakataon nito na muli na makakarinig po kami ng iyong mga salita. Pagpalain mo po, O Diyos, ang iyong abang lingkod at ang bawat isa na nanonood ngayon. Naway, maunawaan po nila at may apply ang iyong mga salita na may mabahagi po sa araw na ito. Ito po, Panginoon, ang aming badalangin sa pangalan ni Kristo namin Diyos at Panginoon. Amen and amen. Building great marriage. Ito po ang ating pag-aaralan sa araw nito. Bakit? Dahil lahat tayo ay nagdanais at nangangarap ng magkaroon ng masaya at matatag na pamilya. Alam ninyo, marriage, also called matrimony or wedlock, and social and legal contract between two individuals that unite their lives legally and spiritually. So, hindi po pala basta-basta na ang asawa mo pag nagsawa ka na sa kanya, ay pwede mo na siyang ibalik sa kanyang magulang. Or hindi, meron kayong conflict, pwede nyo nang iwanan ang bawat isa. Hindi po maaari yung ganon. Dahil meron na po tayong pinagkasunduan. At sa harap ng tao at higit lahat, sa harap ng Diyos. Legally and spiritually. Alam ninyo, love is not just about finding the right person, but creating a right and lasting relationship. And it's not about how much love you have in the beginning, but how much love you build till the end of time. Yan po ang pag-ibig. Meron po tayong dalawa na pag-uusapan po kung paano po natin mapapatatag ang ating relasyon sa ating asawa. Ito yung ways to build a couple's relationship and a biblical principle of marriage. Pero gusto ko mong ibahagi sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay yung ways to build a couple relationship. So, paano po? How to build a strong and happy relationship? Binigyan ko po ng acronym yung word na couples. Letter C, complements each other. Complements each other. In order to have a strong and happy relationship with your partner, napakahalaga po yung compliments. Compliments, it simply keeps your partner happy, satisfying, and be contented. Ito po yung gusto natin. Pinakasalan mo ang iyong asawa, nung nagdesisyon ka na magkaroon kayo, bumuo kayo ng pamilya bilang isang asawa, wala na tayong ibang miniminhi kundi maging happy nawa ang iyong partner. Masatisfied po natin ang ating partner. Alam nyo, napakaraming kaparaanan to compliment your partner in order to your partner become happy and satisfied every day. Paano? Yung mga malilit nang nabagay, yung paghag mo sa kanya, galing sa trabaho, yung honey, ihag mo siya, oh, kumusta ang iyong maghapon, honey? Or, bago siya alis, ikis mo siya, mag-ingat ka, honey. A simple way. Number 2, express your appreciation to their good qualities whenever you get an opportunity anytime. So, ibig sabihin, binibigyan po tayo ng Diyos ng 24 hours to express your appreciation to your partner. Example, nagluto yung asawa mo. Paano mo i-appreciate yun? Good qualities. Ano ba yung mga good qualities ng iyong asawa? Example, sa kanyang pagluluto. Magaling siyang magluto. Yun, i-appreciate mo. Ang sarap ng luto mo ngayon, ha? Ang galing ng luto mo ngayon, ha? Appreciation.
Yung asawa mo, araw-araw nagsasakripisyo, naglalaban ng mga damit ng iyong mga anak, naghahanda ng iyong pagkain, naglilinis sa iyong tahanan. I-appreciate mo yung kaniyang sacrifices. Ano pa? And number 3, giving gift seems very small in nature but go a long way to show your love and affection to your spouse. Compliments your partner how? By giving gift. Kahit yung mga malilit lamang na bagay, hindi naman kailangan yung malalaking bagay. Sabi nga ng isang quote, it's not the amount of that gift, but the love that you put in that gift. Hindi po yung presyo ng gift na ibinigay mo sa kanya, pero kung ano yung pag-ibig, yung pagpapahalaga mo sa tao na binigyan mo ng gift. Kahit flower lang yan, maliit lang na bagay, kahit flower lang yan, na thank you card, malaking bagay na yon, complements each other. Letter O, to build a strong and happy relationship with your spouse, open communication. Communication is simply the act of transferring information from one person or group to another. Ito po yung communication. Alam nyo sa mag-asawa, napakahalaga ang communication. Meron yung tinatawag na verbal, or sa message, sa text, sa tawag, sa sulat. Pero kinakailangan, meron po tayong tinatawag na open communication. Don't stop communicating because silence is more dangerous than truth. Ano man yung gusto mo sabihin sa asawa mo, meron ka mang nakita sa kanya na hindi magandang pag-uugali niya, nasaktan man niya ang iyong damdamin, sabihin mo sa kanya, huwag mong ilihim. Sabihin mo sa kanya, Han, sa susunod, huwag mo nang hulitin yan kasi hindi maganda sa akin. Ano pa? When arguments arise, resolve the conflict immediately by speaking kind and uplifting words to one another. Sabi nga dito, speaking kind. Minsan napakahirap na eh. Kadalasan sa mga mag-asawa pag nagkaroon ng conflict, sigawan. Meron nga eh, kahit hindi nag-aaway, kahit walang conflict, nagsisigawan silang mag-asawa. Minsan, hindi lang sila nakakarinig, naririnig pa ng mga anak, naririnig pa ng ibang tao, naririnig pa ng mga kapitbahay. Kailangan meron kang self-control. Sabi nga, Proverbs chapter 15, verse 1, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kapag mahinahon ka sa pagsasalita, kahit sobrang galit ng iyong asawa, mapapawi iyon. Why? Because of your gentle words. Ask God, ask the Holy Spirit to control your emotion. Letter U, to build a strong and happy relationship, understand and accept your partner for what they are. Tanggapin mo, unawain mo ang iyong asawa bilang siya. A great marriage is not when the perfect couples comes together. It is when an imperfect couple learns to enjoy their differences. Ikaw at ako ay hindi po perfect. Ang ating mga asawa ay hindi po perfect. Love your partner for what they are, not according to your expectation. Ano yung ine-expect mo sa asawa mo bago kayo ikasal? Bago kayo magsama, anong ine-expect mo sa kanya? Siguro meron kang ine-expect sa... Paano pag hindi niya na-meet ang iyong expectation? Maghiwalay na ba kayo? Paano pag hindi niya na-meet ang iyong expectation? Mag-aaway na ba kayo? Alam ninyo, too much expectation will destroy your happy relationship. Ano man ang kanyang katayuan, ano man ang kanyang kakayahan, mahalin mo siya, tanggapin mo siya. Habang tumatagal ang inyong relationship, natututo kayong pareho. Parang sa amin, ng aking asawa, ang dami po naming mga kakulangan nung kami ay nagsama. Bawat isa sa amin meron kaming tinatawag na differences sa pagkain na lang,
Sa pag-aayos na lang ng mga gamit sa bahay, magkaiba kami. Sa mga hilig na pagkain, magkaiba rin kami. Hanggang sa mga hilig na mga gamit, magkaiba kami. Pero, yun na ba yung dahilan para maghiwalay kami? Hindi po. Kinakailangan yung understanding. Yan po ang importante sa mag-asawa. Pinag-uusapan po ninyo. Kasi ang point ninyo is magkaroon ng solusyon. Maging masaya ang inyong pagsasama. Letter P. To build a strong relationship, promote peace and resolve any conflict before bed. Wala sigurong naghahangad na magulong pamilya. Wala sigurong naghahangad ng magulong relasyon. Lahat tayo ay nangangarap ng masaya, matiwasay na pagsasama. Pero huwag niyong hayaan na yung maliit na tampuhan ay yan ang sisira ng inyong sinumpaan sa altar. Kinakailangan promote peace by resolving that conflict. Paano? Number 1, if there were issues that hurt anyone, say it to your partner politely and calmly and ask for an explanation. And give apology if you did something wrong. Kinakailangan mahinahon. Mahinahon. Ito po yung lagi natin tatandaan. Ang ating objective ay to resolve that conflict agad-agad. So, kung alam mong nasaktan mo ang iyong asawa, humingi ka ng dispensa. Magpaliwanag ka sa kanya. Be careful to approach and confront your spouse in public places. Bakit? Napakarami ngayon na mag-asawa kung bakit hindi nasusolusyonan ang kanilang maliliit na hindi pagkakaunawaan dahil wala sa lugar. Na kahit nakaharap ang kanilang mga anak, sinasabihan niya, sinisigawan niya ang kanyang asawa. Minsan nandoon yung mga biyanan mo, sinisigawan mo ang iyong asawa. Minsan, nandoon nakaharap ang kanyang kaibigan, sinasabihan mo siya na nakaharap ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kamag-anak. Minsan, nasa kalsada kayo, sinisigawan mo siya, naghahabulan kayo sa kalsada. May mag-asawa na minsan sinabihan ko. Bakit? Every time na nag-aaway sila ng kanyang asawa, ipinopost niya sa social media ang kanilang conflict. Lahat ng ginagawang mali ng kanyang asawang lalaki ay ipinopost niya sa social media. Nababasa ng lahat ng kanyang mga kaibigan at kamag-anak, pati kamag-anak ng kanyang asawa. Alam mo, sabi ko sa kanya, sa susunod na magkaroon kayo ng conflict, huwag mong ipopost sa social media dahil hindi yun nakakatulong. Pag-usapan ninyong dalawa, pumasok kayo sa kwarto na walang nakakarinig, pag-usapan ninyo ng masinsinan between you and your partner alone. Number 4, conflict requires forgiveness. For the Bible says in Ephesians chapter 4 verse 26, don't sin by letting anger control you. Don't let the sun go down while you are still angry. To promote peace, kinakailangan nandun yung forgiveness. Kinakailangan nandun yung pagpapatawad. Kapag nagkamali ang iyong asawa at humingi ng tawad, accept mo siya, patawarin mo siya, at tulungan mo na magbago siya sa mga bagay na nag-create ng conflict sa inyong dalawa. Tulungan mo siya na makaiwas sa mga bagay na pinag-aawayan ninyo. Huwag mong patagalin, sabi sa Bible, di ba? Huwag mong hintayin na lumubog ang araw na meron kayong galit sa bawat isa. Huwag niyong hintayin na ipabukas pa, sa makalawa pa, baka bukas hindi na natin marating. Baka sabi mo, bukas mo na lang patatawarin, pero nilayasan ka na niya. Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil every time na meron kaming hindi pagkakaunawan ng aking asawa, hindi po umaabot ng gabi. Yung forgiveness ba,
Kasi nang hirap matulog kayo na meron sama ng loob. Huwag niyong gagayahin yung ibang tao na ang tagal-tagal na nagsasama sila sa isang bahay pero hindi sila nag-uusap. Hindi po maganda yon. Hindi po healthy ang inyong relasyon pag ganon. Kaya napakasarap ng feeling, napakasarap ng buhay kung meron pong peace. Forgive. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Letter L. Let go the past experience and move forward. Ito rin yung isang napakaganda. Kasi napakarami pong mag-asawa ngayon na hanggang ngayon ay hindi pa sila nakaka-move on. Sila po ay bilanggo pa sa nakaraan. Don't mention and forget the past and focus on the positive and present relationship to maintain a long and happy relationship. Ito po yung napakaganda. Bakit? Hanggang ngayon, napakarami. Hindi po sila nakaka-move on. Bakit? Sila ay controlled ng past relationship. Bakit hindi po masaya ang kanilang pagsasama ng mag-asawa? Dahil napakarami ngayon na ang lagi pa rin niyang iniisip at inaalala ay ang nakaraan niyang boyfriend. Ang nakaraan niyang girlfriend. Kapag magkwentuhan silang mag-asawa, lagi niyang sinasabi, alam mo yung dati kong boyfriend, napakabait niya. Alam mo yung dati kong boyfriend, malalahanin siya. Hindi po ganon. Nakaraan na yun. Hindi siya ang inilaan ng Diyos para sa'yo. Ang present na partner mo ngayon, siya ang inilaan ng Diyos na kasama mo para makabuo ng isang pamilya. Ano pa? Let go the past conflict. Kapag meron kayong conflict, ang pag-usapan ninyo, yung present conflict, yung mga na-resolve nyo na in the past, kalimutan mo na, huwag mo nang ungkatin. Hindi yung, oh, yan na naman ang ginawa mo noon. Maalala mo noong tayo ay bagong kasal. Naalala mo nung isa pa lang yung anak natin. Naalala mo yung 3 na anak natin. 12 ng anak ninyo. May mga apo ka na. May ang mga apo ka na sa tuhod. Pero ang naaalala mo pa rin ay yung mga unang-una na pagkakamali. Hindi ka masaya pag ganon. Wala kang peace. Magulo ang inyong relasyon pag ganon. Let go the past conflict. Move forward. Letter E. Establish trust to each other. Ito po yung isang napakahalaga. Yung trust. Sa mag-asawa, napakahalaga po ito. Hindi po magiging healthy ang ating relasyon sa ating mga asawa kung wala pong trust. Kinakailangan nandun yung pagtitiwala sa bawat isa. Why? The absence of trust can destroy a relationship. Totoo po yon. Kung wala kang tiwala sa asawa mo, kahit nakatalikod lang siya, nalingap lang sa iyong paningin, magdududa ka na. Hindi lang siya nag-text sa'yo sa isang araw, magdududa ka na. Hindi niya lang nasagot ang tawag mo, magdududa ka na. Why? Wala kang tiwala sa kanya. There is absolutely no point in being in relationship if you do not have absolute trust in your partner. Be true to your word and follow through with your actions. Absolute trust. Paano natin magiging yun? Absolute trust in your partner. Kinakailangan nandun yung be true to your word and follow through with your action. Dapat nandun din naman yung loyalty. Yung loyalty ninyo sa bawat isa. Kahit magkalayo kayo, pero kinakailangan i-maintain ninyo yung loyalty sa bawat isa. Iwasan po natin yung pagsisinungaling. Yan ang sumisira minsan sa trust. Yung pagsisinungaling, nagsahod ka na nga, binawasan mo pa yung sahod mo, kalahati lang yung binigay mo sa asawa mo. Bakit? Inuna mo yung mga kaibigan mo sa mga sarili mong luho. Hindi po maganda yung ganon. Establish trust. Paano? Be loyal. Maging totoo ka sa iyong asawa. Maging totoo ka sa mga sinasabi mo. Letter S. Stop judging and comparing your spouse. Ito po yung isang napakahalaga. Upang lalo po natin mapasaya ang ating pagmamahalan, stop judging. Stop comparing your partner. Bakit? Asawa mo yan.
Ibinigay ng Diyos sa iyo ang asawa mo na yan. So focus on your spouse strength rather than their weaknesses. Ang titignan mo sa asawa mo, ang kanyang kakayahan. Ang mga skills na kaya niyang gawin. Ang mga magandang pag-uugali na nakikita mo sa asawa mo. Hindi yung kanyang mga kahinaan. At alam mo ang pangit. Ang pangit po. Yung ikukumpara mo yung asawa mo sa ibang tao. Yung, ang pangit-pangit ng ugali mo. Buti pa si kumpare, ang bait-bait niya. Ang liit-liit ng sweldo mo. Buti pa si kumpare, ang laki-laki ng sahod niya. Stop comparing. Dahil hindi yun healthy. What more? Do emphasize and appreciate good points that make you proud. Ano ba yung mga bagay na nakakainganyo sa iyong asawa? Ano ba yung skills niya, kakayahan niya na pwede mong ipagmalaki? Yun ang i-emphasize mo. Siguro marami naman good points yung asawa mo. Mula nung nagsama kayo, yun ang bibilangin po natin. Na pwede natin ipagmalaki, lagong tumatatag ang ating pagmamahal sa Kanya. Lalong gumaganda ang tingin natin sa Kanya. Lalong gumagwapo ang tingin natin sa Kanya. Dahil ang tinitignan natin, ang mga good points na nagagawa niya sa atin. Mga kapatid, pakinggan po natin ang testimony ng mag-asawa na ito. In spite po sa kanilang mga katayuan sa buhay, in spite sa kanilang estado sa buhay, hindi po natinag ang kanilang pagmamahalan. Pakinggan natin sila. Ako si Arsenio Mingua, nga taga ng Pebiskaya, 61 ng edad ko. Tapos misis ko si Erlinda Mingua. May dalawa kaming anak, lalaki sa babae. 1998 kami nagkasanggang, mag-22 na kami sa July 7. Ang trabaho mo ngayon, nagmamasahe na lang sa mga tao na kailangan ng masakit ng katawan. Masayang amin pagsasama na mag-asawa. Dahil sa pagmamahalan, pag-uunawaan, pagtutulungan, at ang importante doon yung pag-pray ng God. Minsan may dumarating naman na di pagkaunawaan, pero di naman magtatagal, di naman mahapunan. Mga 2 oras, 3 oras, tapos nawala naman yun. Masaya naman ulit. Katulad ng timpla mo na ng kape, bigay mo sa kanya, masaya na agad. Wala na yung problema. Masaya na. Masaya na. Meron kaming 2 anak na panganay ko 21 years old, saka yung bunso namin ay 18 years old na ngayon. Mahirap isipin sa kalagayan namin na may kapansanan kung paano namin na pinalaki at pinag-aral, pero kinaya namin sa pamamagitan ng gabay ng Diyos sa amin, Panginoong Diyos. Sa araw-araw na pag-inaasikaso namin, marahil na maraming nagko-question sa amin na paano namin pinalaki sila. Pero okay lang naman yun dahil parang normal din ang ginagawa namin sa kanila. Hindi namin ang ebidensya nga, yung mga anak namin, di walang piklat eh. Kasi nasa sa amin na yun na nagdadala, nga nagbibihis sa kanila. Kasi sanay na ako mag-alaga ng bata.
mula nung bata ako, dalaga, bata-bata pa rin ang hinahawakan ko. Kaya nung nag-asawa na ako, nagkaroon ng anak, maayos na ang pag-alaga ko sa kanila. Nga masasabi ko lahat mga nanonood ngayon, may plano kayo na maghiwa-hiwalay, lalong mga bagong nag-asawa. Wala na sanang isipin nyo na maghiwalay. Dapat magdasal kayo, parang matatag ng magkasama nyo. Huwag yung isipin ng maghiwalay. Hindi hadlang ang aming kapansanan sa pagbuo ng isang pamilya, sa magmahalan, magkaunawaan, magtulungan para kayo ay masaya, para gawin na inspirasyon. Sana na-inspire po tayo sa kanilang kwento. At sana nakakuha po tayo ng mga halimbawa na pwede rin natin may apply sa ating relasyon sa ating mga asawa. Inuulit ko po yung ating pinag-usapan, building a great marriage, kinakailangan nandun yung complements each other. Open communication, understand and accept your partner for what they are, promote peace and resolve any conflict before bed, let go the past experience and move forward, establish trust to each other, stop judging and compare your partner. Let us pray. Dakilang Diyos, kami ay nagpapasalamat sa araw po na ito. Salamat na bigyan na naman po kami ng mga aral upang mas lalo po natin mapatatag ang aming relasyon sa aming mga asawa. Itinitiwala ko po, Panginoon, na pagpalain mo ang aming buhay. Lahat na nakapanood ngayon, pagpalain mo kanilang mga buhay, Panginoon. Salamat, at ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Marami pong salamat and God bless you all.